Hi guys! Kung madalas kayong mawalan ng kuryente or mahilig mag-camping, nagta-travel or kailangan nyo ng backup power para sa laptop, cellphone, wifi at iba pang gadgets, baka ito na ang isang maliit na power station na dapat ninyong tignan. Ito ang Bluetti Elite 10. Pero ang tanong, sulit ba talaga siya sa presyo niya? Ano ang mga kaya niyang i-power? Gaano siya kaliit at kagaan? At worth it ba siyang bilhin kumpara sa ordinaryong power bank? Today, pag-uusapan natin lahat ng yan. So, ang Bluetti Elite 10, ang kasama sa package niya ay itong unit mismo. Tapos, isang AC na charging cord at isang car charging cord. Makakapag-charge ka rin dito gamit ang solar, kaso kung gusto mong gumamit ng solar, kailangan mong bumili ng bukod na charging cord para doon. So, sa unang tingin, ang makakapukaw ng pansin mo sa Bluetti Elite 10 ay yung size niya. Kasi guys, tignan nyo, halos isang palad ko lang siya sa sobrang liit. Ganyan lang siya kaliit. Tapos sobrang compact at in fairness ha, sobrang gaan niya lang para sa isang power station. Approximately, meron lang tong 20 centimeters na haba. Tapos around 14.6 centimeters naman yung lapad niya. Tapos yung height niya nasa 11 centimeters lang. Yung weight nito around 1.8 kilograms lang. Kaya napakagaan niya. At napaka-compact lang. So, hindi mo naiisipin kung saan mo ba siya ilalagay kasi sobrang dali niya lang isiksik kahit saan. Pero, take note na itong Bluetti Elite 10 ay hindi waterproof. Kaya kung dadalhin mo siya sa labas, gagamitin mo siya outdoor, make sure na protected siya against sa water. Kasi alam naman natin na ang number one nakalaban ng kuryente ay tubig. So, dito sa harapan, makikita nyo na meron ditong LED display. Makikita nyo dito yung battery percentage. Tapos, kung ilang hour pa magagamit itong power station na to. Makikita nyo rin dito yung input tsaka output watts na nagagamit dito sa power station. Dito sa kaliwa, makikita nyo yung DC output niya. Tapos, meron din siyang Type-C na 100 watts. Tapos, meron ditong dalawang available na Type-A na 15 watts at isa pang USB-C na 15 watts. Makikita nyo naman dito sa upper right corner yung pangalan ng power station, which is Elite 10, na kaya niyang magbigay ng up to 200 watts. Tapos, meron siyang battery capacity na 128 watt-hour. Meron tatlong buttons dito. Ito yung power button niya, on and off. So, kapag ka-in-on mo yan, may makikita mo na yung display dito. Tapos, kapag ka-in-on mo ngayon yung DC, gagana itong DC output dito. Itong tatlong to. Kasi kapag in-on mo naman yung AC output, ang gagana naman ay yung AC port mo dito sa right side. So, ito yung AC outlet niya. Meron itong 230 volts and 200 watts na pure sine wave. Dito naman, sa bandang kanan, dito yung AC input. So, itong power cord, nakasama niya, dito mo siya isasaksak. Then, i-connect mo na siya sa outlet para ma-charge yung iyong power station. Sa left side naman ng power station, makikita nyo dito merong air vent. Napakahalaga niyan para hindi nag-overheat yung ating power station. Kaya make sure na pag gagamitin nyo siya, kahit at least na may mga 10 to 20 centimeters dito sa gilid na allowance bago nyo siya tabihan ng ibang mga gamit para nakakahinga ng maayos yung power station nyo. Yung isa niyang air vent, makikita nyo yun dito sa may handle niya. Sobrang dali niya lang i-grip. Talagang kasyang-kasya lang siya sa 4 fingers mo, kaya
Yan, sobrang dali niya lang bitbitin. Ganda rin ng looks niya ha. Very modern, tapos classy. Dito sa left side niya, bukod dun sa air vent, makikita nyo rin dito yung DC input niya na merong 12 to 28 volts, 8 amperes and 100 watts. So kung gagamit kayo ng solar panel, make sure na yung solar panel nyo hindi lalagpas sa 100 watts ha. Kasi hindi na kayang tanggapin ng Bluetti Elite 10 yung mataas na wattage ng kuryente. Kasi alam ko, charge ko to sa AC outlet, nasa around 76 to 77 yung pinupul niya na kuryente galing sa outlet namin. Okay, so sa likod na part naman, makikita mo dito yung kanyang, kita ba? Makikita mo naman dito yung kanyang specifications para syempre in case na pagdadalhin mo siya sa labas, hindi mo naman laging dala yung box nito, or kung wala kang internet, hindi mo siya ma-research. Malaking bagay na makikita mo dito sa likod niya na part kung ano yung mga capacity niya. Para hindi tayo nanguhula sa labas or sa campsite, di ba? Meron din siya ditong LED light. Press mo lang ng isang beses. Ito yung cold light niya. Next is yung warm light. Tapos ito naman yung SOS light niya. So, napakalaking bagay din ito, lalo kung nasa labas kayo or nawalan ng kuryente sa bahay. Kasi itong ilaw niya na to, tumatagal to for more than 12 hours. So, kung papatayin niyo siya, long press niyo lang, tapos wala na. Okay, so ang mga nagustuhan ko naman dito sa power station na to, unang-una, yung size niya. Around 1.8 kilos lang, kaya madaling dalhin. Sobrang compact niya lang. Tapos, gumagamit na rin to ng LiPo4 na battery. Ang maganda ito kasi known yung chemistry na ito for durability at saka long cycle life. Third is, meron siyang 100 watts na USB port. So, pwede ka talagang mag-charge dito ng mga laptop na compatible sa Type-C. Or mga iPad, ganyan, or drones, cameras, meron siyang fast charging. Number 4 naman is yung UPS function niya. Kung work from home kayo at ayaw niyong biglang namamatay yung PC nyo, o yung router, o yung iba pang equipments kapag brown out, malaking plus yun. Number 5, pwede mo siyang kontrolin gamit yung Bluetti app. De-download mo lang siya. Available siya sa Android and iOS. Ito is kanyo lang yung QR code dito. Available siya sa Android and iOS. Tapos, magsa-sign in lang kayo doon. Kapag kinonect nyo na tong Bluetti Elite 10, once na naka-on siya, pwede nyo siyang kontrolin doon. Pwede nyo i-on or off yung DC and AC niya using lang yung inyong cellphones. Makikita nyo rin doon sa app kung ilan yung wattage ng pinapasok na kuryente tsaka mga nilalabas na kuryente. Tapos, ayun nga yung LED light niya sa likod na built-in. Simple feature lang siya ha, pero kapag brownout or camping, sobrang useful nito. Pero syempre, kung meron tayong mga pros, meron din tayong cons na mga dapat pag-isipan. Dahil wala namang perfect na product. May mga bagay din na kailangan yung malaman bago bumili. Number 1, dahil small power station lang siya, 128 watt-hour lang ang capacity niya ha. Hindi ito yung inaakala nyo na kaya niya kayong bigyan ng power for 24 hours. Lalo na kung ang isasaksak nyo dito ay mga electric fan or yung may mga 50 watts and up. Manage your expectation. Mga nasa 2.5 hours lang siguro yon. Hindi nyo rin magagamit dito. Itong outlet na to, hindi niya kayang paganahin yung mga rice cooker or blower. Kasi,
Ang mga ordinary rice cooker, nasa 400 to 600 watts yon. Kapag ka mga appliances na umiinit, expect nyo na mataas sa wattage yun, hindi yun kayang paganahin ng ating Bluetti Elite 10. Dahil 200 watts lang. Next is hindi siya waterproof, kaya be careful and mindful kapag gagamitin nyo tong power station na to. Once ma-spill siya ng tubig, prone siya na mag-short circuit at hindi nyo na magamit. Pero don't worry, kapag bumili kayo sa Bluetti na official site, madali naman kausap yung mga after sale service nila doon, kaya wala akong kaproblema sa Bluetti. Itong Bluetti Elite 10 ko for more than a year na to sa akin, tapos gamit na gamit ko siya kapag nagka-camping kami or minsan bigla kaming aalis, to slow bat yung phone ko, dadaling ko lang siya sa sasakyan. Dahil sobrang bilis niya lang makapag-charge, hindi pa kami nakakaabot sa mall, full charge na yung phone ko. Number 4, medyo kumpara sa ibang mga power station, limited lang din yung outlet niya. Though meron siya ditong mga type A and type C na outlet, tsaka itong DC output, yung AC niya, isa lang. Pero, niisip ko, lalagyan ko na lang ng extension or ng octopus. Pero kasi 200 watts lang din naman yung kaya niya. So, okay na yun sa akin. Actually, pwede nyong pagsabay-sabayin ng gamit to ha. Pwede kayo ditong magsaksak ng DC output at saka ng AC all at the same time. So, for example, ito, meron ako ditong camera. Kung gusto nyo siyang i-charge, ayan, lagay lang natin dito, tapos saksak natin dito. And, i-on muna natin yung DC. Teka, hindi ko makita kasi. O, diba? Hindi ko siya makita. Ayan na. Nagcha-charge na siya. Kumukuha siya ng 2 watts sa ating camera. Kasi 15 watts lang naman ang capacity niyan. Tsaka itong camera natin, yun lang ang kailangan. Sige, titingin ako dito. Kaso full charge yung mga camera na malapit sa akin. So, may iPad ako dito. Try nating i-charge dito sa output niya na DC USB-C na may 100 watts. Tignan natin kung ilan yung hahatakin niyang kuryente. So, yan, nakita nyo, sinaksak ko tong camera ko plus yung aking iPad. Humahatak siya ng around 19 to 21 watts. Actually, dahil 200 watts, so, meron din ako ditong dehumidifier, not sponsored dito ha. Lalagay ko lang dito sa gilid. Kita ba sa video? Hindi masyado. So, yung plug ng aking dehumidifier ay pabilog siya. While yung dito sa Bluetti ay flat. So, gagamitan ko siya ng connector or ng octopus para mapagana natin siya kasi kung hindi, wala. So, isasaksak natin yan dyan para makita nyo na kaya niya na sabay-sabay ang ating dehumidifier. Wait. Oh, diba? Ang taas yata. Okay. So, hindi pa naka-on yung AC natin, AC output. So, ayan, meron tayo ditong dehumidifier ng Simplus. Sinaksak natin siya dito sa Bluetti Elite 10 at kumukuha siya ng around nasa 105 to 110 watts. Makikita nyo, kayang-kaya siya ng Bluetti Elite 10 pero makikita nyo dito sa lower part, kaya lang paganahin ng Bluetti Elite 10
nang sabay-sabay i-charge natin yung iPad, yung camera, tsaka yung dehumidifier in 1.1 hour. So, manage your expectation talaga. Pero since wala pa namang 1 hour, ma-full charge na yung ating iPad or camera, mas hahaba pa yung life ng ating power station kung itong dehumidifier lang ang isasaksak natin. So, ang Bluetti Elite 10 ay merong 2 available colors sa market. Merong gray, which is ito, tsaka yung color green niya. May pagka-light green siya. Tapos yung price niya, actually dahil matagal na to sa akin, tapos alam ko sale ko to nakuha nasa around 5,000 ko lang to nakuha. Pero ang market price niya ngayon, upon checking, nasa around 7,000 to 7,500 ang price niya ngayon. Pero mura na yun ha, kung i-compare mo sa ibang mga power station na may same specification sa kanya. So para sa akin, ang verdict ko dito, kung worth it ba na bilhin ang Bluetti Elite 10, para sa akin yes, kung tama ang use case mo. Kung ito ay para sa'yo, kung pupunta ka lang, magka-camping sa labas, or kung ang kailangan mo lang paganahin ay yung mga small gadgets and appliances. Pero kung ang purpose mo sa pagbili ng power station ay gamitin yung mga home appliances like yung mga electric stove, hindi ito ang para sa'yo. So overall, kung hanap mo ay small, portable, reliable, at versatile na backup power station, definitely worth considering ang Bluetti Elite 10. Pero gusto ko ring malaman kung ano yung mga opinion nyo, kung kayo ba bibili ng worth around 7,500 to 8,300 peso na power station para sa 128 watt-hour at 200 watts na power station. Comment nyo below. Kung nakatulong sa inyo tong review, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. This is Nanay Knows, and I'll see you on the next one. Stay powered, stay safe, and see you guys.